Magandang gabi, no? Welcome back ulit sa aking channel. Pag-usapan naman natin ngayon. 2 taon na pala akong no, nagpa-radiation. Tapos 2 taon na akong hypothyroid. So, medyo mabilis. Parang napagtanto ko, parang kailan lang no? So, 2 taon na. O, tara, kwentuhan muna tayo. Umpisahan natin, no? Sa 2 taong nakalipas, mula nung nag-radioactive ako, ano ba yung mga binago ng hypothyroid sa buhay ko? Well, sasagutin ko, no, ng mabilis lang. Ang binago kasi sa akin ng pagraray ko, nung pagra-radiation ko, tinanggal niya talaga yung, alam mo yun, yung nakakairitang pakiramdam ng hyperthyroid. Ibig kong sabihin, literal na for me, ewan ko sa iba, literal na umokey ako, literal na naging maayos yung takbo ng buhay ko. Well, andiyan naman yung ano pa rin talaga, yung mga ilang pagbabago kagaya nung tinatamad ka, low energy ka, well, nandun pa rin naman yun. So, pero sa loob ng 2 taon, nagagawa ko yung gusto kong gawin. For example, nakakapagturo ako ng football, ng cricket dito sa Australia sa mga bata. Tapos may anak na rin kasi ako, so nagagampanan ko ng maayos yung pagiging ama. Alam mo yun, yung naipapasyal ko yung anak ko sa park, sa playground. Andun yung lakas ko, unlike before na ano no, na lagi kang parang exhausted kasi nga hyperthyroid ka, mabilis kang mapagod, pawisin ka agad. Sa loob ng 2 taon, tapos yung baby ko magdadalawang taon na ngayon, no? Kakulitan na talaga kasi toddler na. Hindi ako umangal eh. Ibig ko sabihin, andyan yung energy ko para do sa baby ko. Madalas ako naman nag-aalaga rin sa kanya. Luto, paligo. Well, nagagawa ko yung task na yun. No? So, I'm very thankful kay Lord na gano'n na yung setup ko. Bilang isang pasyenteng may hypothyroid. Well, yun nga lang, makikita nyo kahit sa mga vlog ko, lagi akong naka-jacket. Yun nga lang talaga, no, yung naging kapalit, medyo lamigin ka, pero okay pa rin dahil magsuot ka lang ng jacket, ng medyas o gloves, okay naman. Pero kung nasa Pilipinas ako, ordinaryong bihis, ay, naka-polo shirt, naka-t-shirt, pantalon, no, pero okay naman. Um, Nagpa-radiation ako dahil may maganda talagang purpose. Na-review ko siya, na-review siya ng mga doktor ko, napaliwanagan ako ng maayos. Bilang isang professor din, no, nababasa ko naman na siya before regarding sa radioactive iodine na much better once na maging hypo ka na kumpara sa hyperthyroid ka. No? So, maraming nagtatanong sa mga ano natin, no, sa ating comment section na ilang MCI, anong naging pakiramdam mo after radioactive iodine. So ito po yung masasabi ko sa inyo, mabilis na mabilis lang. Sobrang okay po talaga ng hypothyroid kumpara noong hyper ako. Kasi dito, ganun din naman, check upin ka ng tuwing 3 buwan or pag may adjustment sa dosage ng levothyroxine mo, check upin ka. Pero sobrang, alam mo na, sobrang dali lang naman. Okay, babawasan natin yung gamot, ganito pa rin yung dosage ng levothyroxine mo, ng hormone na replacement mo. Well, wala namang problem. So, okay pa rin. Unlike before, no? Andiyan yung kakabog yung puso mo na sobrang bilis. Yung top din mo, binabawasan din naman. Pero, alam mo yun, parang hindi nawawala yung epekto ng hyperthyroid pa rin. Kahit sabihin mong nakatap din ako noon. Inom lang ako ng milk at medyo maaga akong nag-dinner. Mga 5:30 kaya minom muna ako. So yun lang naman yung no guys, no. Yung sa loob ng 2 taon ko, syempre andyan pa rin yung yung may konting gastos, pero kaya naman as long as may trabaho ka at saka pinaghahandaan mo, okay lang man. Andyan pa rin yung, syempre bibili ka ng gamot, levothyroxine,
Well, yun lang naman talaga gamot ko, eh, levothyroxine. Mapera lang nung una pinabili ako ng Febuxostat para sa uric acid kasi nga tumaas, 'no. Pero sa cholesterol naman hindi naman ako pinabili. So, levothyroxine, bibili ka, well, kailangan naman natin talaga kasi yun talaga yung ano natin, eh, kailangan, eh, yung hormone replacement kasi siya 'no, kasi hindi na nga nagpo-produce yung thyroid natin ng enough na thyroxine 'no. Well, zero na nga halos talaga, eh, 'no, kasi radiation. Pero so far okey ako. Nakakapagbisikleta ako, weightlifting na ako. Dati 'di ba bawal, nung hyper ako bawal. Binawal ni doc. Sabi niya sa'kin nun, hindi ko maire-recommend 'no. Eventually nung nabugbog na rin ako sa top din, na medyo naging hypo na, dun lang din niya ako inallowed mag-ano 'no, weightlifting pero medyo matagal ang improvement. Unlike ngayon nakaka-develop ako ng muscle 'no. So yun nga, tapos sa pagkain siyempre hypo tayo, medyo may kabagalan yung metabolismo, pero sa tulong nga ni levothyroxine okey naman 'no. Pero yun nga, disiplina. Kasi nakakain ko naman yung gusto ko ngayon, andiyan pa rin yung kumakain naman ako ng ano, ng ice cream pero matikman lang. So, ganun lang, hindi naman yung todo-todo. Milk tea halos mawala ko na siya. Minsan sa isang buwan zero, dalawang buwan zero, minsan ganun, eh. Soft drinks naman, umiinom ako dito. Yung matikman ko lang talaga, zero caffeine, zero sugar, meron kasing ganun dito 'no. So, okey na ako dun. Sa kanin, kumakain pa rin ng kanin, kumakain pa rin ng lutong ulam ng Pilipino, ng Pinoy. 'No, kumakain pa rin. Pero siyempre, alalay. Hindi na yung kagaya nung kabataan na sige dalawa, apat na kanin, hindi. Ngayon alalay, isa't kalahati, isang kanin, gano'n lang, okey na yun. Tapos adobo, siyempre andiyan pa rin, kumakain tayo niyan, sinigang, nilaga, basta yung mga healthy, 'no. Hindi mo naman din kailangang gayahin yung diet nung iba na, "Oh, ako ganito yung kakainin ko," ganyan, 'no. Hindi naman, as long as healthy yung kinakain mo, tapos, alam niyo naman kung ano yung mga bawal, 'no. So, yun lang naman yung masasabi ko. Kaya sa loob ng 2 taon, kayo pa rin naman ang magde-decide, eh, kung gusto niyong magpa-radioactive iodine, pero sa naranasan ko hanggang ngayon, sobrang okey ako. Nakarating ako ng abroad, nakatrabaho ko dito sa abroad, nagagawa ko yung alam mo na, yung buhay ko sa pang-araw-araw, okey naman. Wala naman akong naging, problem doon. Tapos ano pa, activity, kayang-kaya, okey naman. Yung hyperthyroid ko nga pala noon 'no, yun talaga yung medyo challenging, sobra. Hindi ko alam minsan tumaas yung blood pressure ko, hindi naman sobrang taas 'no, mga around 135/90 yata yun 'no. So, medyo red flag yun, na elevated yun, eh, or sabihin na nating 140/90 'no, medyo elevated na yun. Kumbaga kino-consider na yun as, stage 1 hypertension 'no, high blood 'no. So, ngayon dito wala, okey lang 'no. So, nagagawa mo kung ano yung gusto mo. Sa loob ng 2 taon, nung una siyempre medyo kinakabahan nung nag-RAI ako, pero nung nakaisang taon na, sabi ko mukhang okey na. Tapos nung ito pangalawang taon na, sabi ko, nice, 'di ba? Yung result ng lab ko, cholesterol, uric acid, yung mga ganyan, mga basic, sugar, normal, 'di ba? So, walang nakakatakot. Tanggapin lang natin talaga na habang buhay na nating iinumin yung tinatawag na levothyroxine kasi replacement po siya. Wala na kasi tayong kakayahan mag-produce ng, thyroxine. So, kung hindi mo siya iinumin, anong mangyayari? Well, malaking problem 'yun 'no, paano magfa-function ang ating metabolism, ang heart, ang liver, o pati yung nervous system natin, yung brain natin. So, paano siya magfa-function? 'Yun yung mahirap doon 'no. So, alam ko naman na yung iba sa inyo naghahanap ng alternative regarding doon na baka may herbal, wala.
Yun yung masasabi natin, wala. 'No? So, i-take lang natin, hindi aminin na natin hindi naman mahal ang levothyroxine, yung 100 mcg. Magkano lang ang isa, pagpalagay nating 18 hanggang ₱20. Iinumin mo yun isang beses, okey na. So, paghahandaan, pag-iipunan, okey? Hindi yung kung kailan mo lang naisipan, dun ka lang iinom ng levothyroxine, mali po yun. 'Pag sinabi ni doktor na Lunes hanggang Linggo, 100 ka, o 'di yun yung susundin natin. Kayang-kaya natin 'yan. Huwag kayong matakot 'no, mukha lang mahirap pakinggan, mukha lang nakakatakot pakinggan kasi radiation, radioactive iodine. Pero nakakatulong naman talaga 'yun ha, so huwag kayong matatakot, okey? Yun nga, pagka nagte-take na kayo ng levothyroxine 'no, tuloy-tuloy lang. Saka medyo maselan kasi si levothyroxine. Tubig lang talaga ang pupuwedeng kasabay niya, hindi po puwedeng gatas ha or kape or juice ha, 'wag. 'Pag itinake mo siya, let's say nagising ka ng 4:00 o kaya 5:00 para magwiwi, puntahan mo na yung ref mo, inumin mo na yung levothyroxine mo, tubig. O 'di bumalik ka ulit sa bed ngayon. Pupuwede naman yun 'no, yun yung advice sa'kin ng endo ko 'no. Sabi niya sa'kin, "Gano'n na lang yung gawin mo, 'wag mo nang hintayin talaga yung gising mo ng 6:30 or 7:00 saka mo ite-take. Tas mag-iintay ka ng 30 minutes saka ka kakain." So sabi niya sa'kin, "'Pag nagising ka ng mga 4, 5, i-take mo na." 'No, so paano ba 'pag nagkamali ako ng inom o may mga gano'ng tanong? Halimbawa, paano 'yan napainom ako ng kape at saka ng pandesal na pakain ako, hindi pa ako nagle-levothyroxine 'no. Ang advice sa'kin ni doktor dito, halimbawa kumain ka ng 7:00 'no, natapos ka 7:30 ng umaga, mag-intay ka ng 4 na oras. Wala kang kinain dun, puro tubig ka lang after mong magkamali 'no, napakain ka without, taking your levothyroxine. Hintay ka ng 4 hours saka mo siya i-take, yung levothyroxine, gano'n. Pero so far hindi pa naman sa'kin nangyari yun, 'no. So lagi talagang, mindful ako na i-take ko siya or gumamit kayo ng tinatawag na pill box. May nakalagay na ano yun, na MTWTHFSS 'no. So dun mo na ihulog kung gusto mo, ilagay mo sa ref or kung aalis ka, ah, lagay mo sa bag mo, kunin mo lang, lagay mo sa bag mo, to make sure na hindi ka magmi-miss kasi may ano siya, may araw siyang nakasulat 'no, yung pill box. So okey yun na technique 'no. Hindi mo siya pupuwedeng ano, hindi mo siya makakalimutan talaga kasi 'pag tiningnan mo, "Oh, Tuesday ngayon, ay ite-take ko na ito." 'No, so gano'n lang naman, 'no. So madaling i-manage 'to, itong hypothyroidism ako na nagsasabi sa inyo, sobrang daling i-manage. Oh, 'di ba, oh, ito nung huling check-up ko nag-ano ako, nag ultrasound ako ng leg, okey naman. Wala namang nakitang bukol, 'no. So, tuloy natin yung check-up natin. Ta's kung ina-advice kayong magpa-RI, again, kayo pa rin ang magde-decide 'no. Ah, for me, magpa-RI na kayo, pero ikaw pa rin ang magde-decide. Kung ayaw mo, nirerespeto natin 'yon. Ayaw mo, So, it's up to you. Pero base sa experience ko, sa experience ng kakambal ko, sa mga kaibigan ko na nagpa-RI din, wala namang naging problem, 'no? So, naging manageable ang buhay, okay. Tapos, yun nga 'no, yun nga nung nag-check-up ako ng para sa abroad, dineclare ko lang hypo, sabi sa'kin, "Hypothyroid ka, patingin ng clearance, patingin ng ganito." Then that's it. Okey na. Pagdating dito naghanap ako ng doktor, patingin ng clearance ulit, yung galing sa Pilipinas. Okay. So, iche-check natin 'to every 3 months. Okey na. So, walang naging problem, 'di ba? Kasi controlled. Controlled ka, nag-radiation ka na, so meaning okey ka. Kung hyper ka, pupuwedeng dito ka i-radiation or kung hindi kontrolado 'no, well pupuwede rin naman 'yun, hyper ka, pupuwedeng nagte-take ka ng top din, lifetime. Pero kasi ang paliwanag sa'kin dun ni endo, iniingatan din dun yung atay. Kasi may mga ano rin 'no, research and study na nakakaapekto. Halos lahat naman may side effect naman lahat ng gamot na 'yan.
Pero in the long run talaga si top din meron sa atay. Kaya 'pag chine-check-up talaga ako no'n, laging kasama si SGPT, SGOT, 'no? So, laging chine-check 'yun, okey? Tapos siyempre pagka, hypo ka na, makokontrol na yung tamang hormone ng katawan mo, si heart rate mo okey na, si metabolism mo okey na. So, that's it. Gano'n lang kasimple, 'no? So, huwag kayong matakot 'pag nakarinig kayo ng radioactive iodine or yung minsan tinatawag kasi nila as radiation, 'no? Pero huwag kayong matakot, okey lang naman, makakatulong naman, mapapabuti naman yung pakiramdam natin, okey? So, paano 2 taon na akong hypo, hopefully yung iba sa inyo na may hyperthyroid, 'no, maging kagaya ko na rin na na-radiation. At, makabalik, alam mo na, makabalik tayo sa gusto nating gawin or sa normal nating pamumuhay, 'no? So, masyado na akong madaldal. Paano, maraming salamat sa panonood. Happy Mother's Day sa mga butihing nanay, 'no? So, maraming maraming salamat po sa support, sa panonood na 'to. Tulungan niyo ako na maipaabot 'to, mga videos natin sa mga kagaya nating may problem din sa thyroid, okay? So, God bless everyone and mabuhay po.